Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi pa daw hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Sinungaling doon pa lang, napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Oy, itong mukhang to ang nag-upload. Ha? Ako ang nag-upload. Kaya dito na ako nagpresenta sa inyo. I'm giving you 3 days. Lisa Marcos. Si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr. sa asawa niyang si Hai Louie para manipulahin ang mga papeles at tamnan ng kaso si distressed mother, 2 minor de edad na inilayo ni Lisa Marcos sa kanilang ina. Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Pasimuno sa pagpapakalat ng peking video ni President Bongbong Marcos na bumabata kumano ng ipinagbabawal na gamot. Maharlika, matapang na hinamon ang gobyerno. May panibagong pasabog laban kay First Lady Lisa Marcos. Walang takot na inamin ni Maharlika na siya ang nagpalabas ng video kung saan makikitang sumisinghot ng pulburon si President Bongbong Marcos Jr. na isinabay sa ikatlong sona ng ating Pangulo. Hindi maitatangging, nagulantang ang lahat sa ating mga kababayan sa videong kumakalat at viral ngayon sa social media na kung saan si President Bongbong Marcos Jr. ay sumisinghot ng droga. Nauna ng pinalagan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ang video at sinabing peke at edited lamang ito na layong sirain ang imahin ni PBBM at ang kasalukuyang administrasyon. Inilabas ang malisyosong pulburon video sa maisog rally sa Los Angeles, USA ng controversial vlogger na si Maharlika. Gumagawa na ng hakbang ang mga ahensya ng ating gobyerno para mapanagot ang mga nasa likod ng paninira at malisyosong video laban sa Pangulo. Pero hindi nagpatinag si Maharlika at matapang na hinamon si Secretary Benhur Abalos na kasuhan siya. Walang takot na inamin ni Maharlika na siya ang nasa likod ng pagpapalabas ng video. Ayon pa kay Maharlika, bago umano ipinalabas, ang video ay authenticated umano ito at pwede umanong gamitin sa korte. Bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. Imagine mo, hindi nila mapinpoint kung sino nag-video, pag-aaralan pa daw. Hindi pinagginagago yung taong bayan. Alam ng taong bayan na si Maharlika lang ang nagpapalabas doon. Tapos ikasos pa sila, gagawa pa sila ng task force para daw hanapin. Eh, andito na ako nagpresenta sa inyo. I'm giving you 3 days. Nakaisang araw na tayo, dalawa na lang. Inaantay ko yung US na dito. Ano nasabi ng US sa akin? Sinungaling doon pa lang, napakanuknukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon tayo ng picture-picture doon. Dinikit-dikit sa folder, facial chuba-chuchu. Nag-base kayo doon sa picture na, sa screenshot doon sa video. Tapos mamaya, let's talk about the facial reaction. The facial features. Tanungin ko kayo mga kababayan. Tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapo na parang mga kuting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ha? Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay ng kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Si mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay diktador. Mga polis na matitino, mga AFP, eto ba ang gusto nyong ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-share lang naman ay kakasuhan ninyo panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo kung ako ay may na-violate na crime eclabouche na sinasabi ninyo. Ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan. Hindi nyo na kailangan dumasos ng taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, di ba sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika, edi go! Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama, kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, Abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali! Putang ina nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga pulis, lalo na kayo mga pulis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo.
Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon to kayo. Okay. Bakit sinungaling? Mga kababayan, palangging-ging. Okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay? Wait. Sabi ang tenga, ganito, yung pina, yung lobe, eclabush. Unang-una, pull kayong lahat. Kung totoong nag-forensic investigate kayo, ang pag-detect kahit isang ordinaryong Pilipino, teka, may ano lang ako, may gugod ko rin. Favorite kong gugod ngayon, isa lang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect, nanonood ako ng mga forensic, di ba sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba? Oh, favorite show natin yan, nanonood tayo ng mga forensic investigative. Oh. Okay, eto na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan dahil sinasabi nila ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan, kasyungaan. 7 feet below the ground ang inyong kasyungaan. Why? Facial forensic, hindi lang po nag-a-attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. Video, definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial nga bakit? Dapat airshal lang. Airshal lang, di ba? Air lang airshal. Facial, ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? Sige, mga kababayan. Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic? Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag ang undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha. Okay? Ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic? Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong? Ang bibig? Di ba? Sabi ko nga yung mga dito. Okay? Bakit hindi kasali yan mga palangga? At kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan palangga. Okay? Yung proportion, kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung pino-compare nilang photos. Kaya ang question natin sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman kayo dito, may mga doktor ako, mga follower, tsaka may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong? Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ayaw nila mag-suggest sa taong bayan ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang. Punong-puno ng totally siguro technical. Ulitin ko. Bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. And we can present that sa korte. Okay? Sa Amerika, dito tayo. Okay? Paporensik ulit. Anong oras na ba? Yeah, paporensik natin ulit para marami tayong forensik. Okay. Sabi ni Eat Abroad, do you have more than one video? Are you showing the certificate of authenticity? Bakit ako magpapresent ng authenticity pa lang? Hayaan mo silang mag-file ng kaso. Doon natin i-present sa korte para ilatag mo na kagad yung ebidensya mo. Wag ganon. Sabi kasi nila, makikipag-coordinate sila sa US, which is dito ako nakatira. At ito, ang mga jololis na ito daw ay malisyoso at ulitin ko bakit daw ito sinewing sa Amerika? Ulitin ko. Dito ako nakatira sa Amerika at ako ay Filipino-American. Okay? Ngayon, you mean, ulitin ko, kailangan ko pa umuwi ng Pilipinas para ihain ko yung sarili ko sa inyo para gurgurin niyo ko? Doon pa lang ang hina ng kukutin ninyo. Sarap nyo talagang anuhin. Hindi pa natapos si Maharlika at may kontrobersyal na namang pasabog na tinatagong baho umano ni First Lady Lisa Marcos. Si Lisa Marcos umano ang dapat imbestigahan dahil sa hindi makataong ginawa nito sa isang pamilya ayon kay Maharlika. Kayo ay mafia sindikatong bangag.
na tagasunod ni Lisa na ng kidnap sa Turkey. Kung kaya ni Lisa mangidnap sa Turkey, kaya niyo akong gurgurin nang walang kalaban-laban. Diyan pa lang, pagtungtong ko sa airport, di ba? Painumin nyo na ako ng tubig, lasunin nyo ako or whatever, dahil mismo sa testimon, sa video na ipinersent doon sa PIDEA Leaks, kung saan na si Morales, Agent Morales, na nag-testify na minsan noong 2012, ng March 10, 2012, by lumapit sa kanyang informer na nire-report si Marcos Jr. ay sumisinghot ng white powdery substance kasama si Maria, at what? Di ba? Kaya nyo nga i-twist yun. Di sa airport pa lang, di ba? Pwede din akong gurgurin. Dahil sabi ni Picoy doon, kung nung kinukumbinsi nila, si Morales, na wag na lang mag-testify sa Senate, ay pare, alam mo naman ngayon, ano sabi doon sa video? Pwede kang mamatay sa sagasa or, bigla ka na lang mag-heart attack. At sino ang dapat imbestigahan doon? Doon nga may threat na ang buhay ni Morales. Ang binabanggit si James Kumar at si Lisa Marcos, ang dalawang magkasabwat, based doon sa video na yon. Kayong mga hayupa kayong lahat, kayo sa NBI, sa PNP, kayo mga pulpul, nakalagay sa alanganin ang buhay ni Morales, pero may ginawa ba kayong investigation na si Lisa at si Kumar ay magkasabwat based on that video? Wala. Total, nakikinig kayo sa akin mga buwakan ng Genimes ninyo. Si Lisa Marcos ay nangidnap gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Gamit si Teddy Boy Locsin ng DFA. Minanipula at nakialam sa domestic fight or dispute ng mag-partner. Ginamit ni Lisa Marcos ang kapangyarihan ng DFA, inabuso at inexpedite ang mga papeles para ipadukot ang dalawang minor de edad at nandyan ngayon sa Makati. Yan ang gawin ninyo. Hindi yung video na yan dahil di ko naman sinabing si Bakag yun. Mga wala kayong balls at dapat kayo mawala sa mundong ito dahil kayo ay mga sinungaling. Di ba? Nakikinig kayo? Bawat word ko, pinapakinggan nyo, sinusulat ninyo. Ulitin ko. Lisa Marcos, ikaw, Abalos, ikaw, Marbil, sino pa? Barauner, lahat kayo dyan sa press con, dyan. DOJ, lahat kayo. Total, nakikinig kayo, mga lintik kayo. Si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr. sa asawa niyang si Hai Louie para manipulahin ang mga papeles at tamnan ng kaso si distressed mother. Kaya naman, nakakulo na, binigyan niya ng hell ang buhay at pinadukot o pina-extract ang bata, dalawang minor de edad na inilayo ni Lisa Marcos sa kanilang ina. May mga pamilya kayo, unless demonyo na talagang pag-iisip ninyo. Yan ang imbestigahan ninyo. Ito, defamatory ito. Total, ang hilig yung magkaso-kaso. Inaakusahan ko si Lisa Marcos na nangidnap ng dalawang minor de edad sa Turkey gamit ang kapangyarihan. Bakit wala kayong sagot, di ba? Panirang puri yan kung hindi totoo. Bakit hindi kayo magsalita? Abalos, lahat kayong mga yawa mo. Napakainit talaga ng mga ibinulgar ni Maharlika, mga kababayan, laban sa ating Pangulo at kay First Lady Lisa Marcos. Nakakabilib ang kanyang tapang na walang takot kalabanin ang isang Pangulo ng bansa. Sa tingin niyo mga kababayan, totoo kaya itong mga ibinulgar at bagong pasabog ni Maharlika? Saan kaya nanggagaling ang mga impormasyong kanyang isiniwalat? I-share mo ang opinion mo kabayan sa comment section at pag-usapan natin yan sa next video na ating i-upload.